Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin din natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at muling pasasalamatan ang nag-iisang Diyos na tapagkat sa lahat. Naway, inshallah, ang ating pag-aaralan ngayon ay makakuha tayo ng aral. Sa ayon sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yazidu fil umur illa al-bir, wala yuraddu al-qadar illa ad-du'a. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, sabi niya, walang makakapagpahaba ng buhay maliban lamang sa paggawa ng kabutihan. At walang makakapigil sa itinakda, yung qadar, maliban sa ating mga panalangin. Ayon sa nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadis na ito, binanggit niya ang dalawang pinakamahalaga sa Islam. Ang una, ang bir at saka yung buhay ng tao. Ang kabutihan. Ito ay lahat ng kabutihan, lahat ng pamamaraan ng kabutihan ay dito napapaloob. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, paggalang sa mga magulang, pagiging tapat, pagsunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga kabutihan na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang mga kabutihan na ito yung nagpapahaba ng buhay sa atin. Sa nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay tinafsiran ng mga ulama sa dalawang tafsir. Una, yung pagpapahaba ng buhay, literal na ahaba ang kanyang buhay ayon sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa gawain niyang mabuti. Pangalawa, magkakaroon ng kanyang buhay ng baraka, pagpapala, at magiging makabuluhan ng kanyang buhay. Kahit hindi man umaba ang kanyang panahon sa mundo, pero ang maikli niyang buhay sa mundo ay mayroong baraka. Mayroong mga kabutihan, punot-puno ng kabutihan. Yun ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ng paggawa ng kabutihan, yun ang nagpapahaba ng buhay sa atin. Yung pangalawang binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal qadar. Yung panalangin at yung mga itinakda sa atin. Dito mga kapatid sa Islam, ang dua ay may malaking kapangyarihan. Ito ay ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpipigil ng mga pahamak sa mga tao darating sa kanya. Pangalawa, ililigtas siya sa mga kapahamakan. Pangatlo, gagaan ang kanyang mga pagsubok dahil sa kanyang mga panalangin. Ito yung sandata ng mga panalangin ay napakalakas. Ito yung magbabago ng kapalaran natin. Pero yung dua natin, ito din ay isa sa mga takdir o kinadar ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mabago ang ating kapalaran. Kaya mga kapatid sa Islam, ayon sa buod ng mga hadith, huwag mong maliitin ang mga maliit na gawain na kabutihan bagkus ito ay nagbibigay ng baraka sa iyong buhay. Pangalawa, huwag mo ding maliitin ang dua dahil ito ay napakalaking sanjata laban sa itinakda sa iyo o ano man ang itinakda sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, sikapin natin gumawa ng kabutihan at sikapin natin parami ng dua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway inshallah, patatagin tayo sa Islam, sa hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang tayo talikod sa mundo na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.